Mag-ikot po tayo ng ating incubator. Ito, itong mga pindutan nito, wala na. Ayan, oh. Nahirap na. Kaya kailangan matanggal na yung roller nito para mamano-mano na natin. Yun! Tapos ito pa. Yan! Tapos, yan ang una kong inaasikaso pag umaga. Tsaka, pag uwi tayo galing trabaho, yan ang asikasuhin natin. Tapos sunod na po ito. Kailangan make sure na maiikot lahat, no? Ayan, no? Okay? Nakikita nyo ba? Dapat kamay nyo, maano nyo, no? Maikot nyo silang lahat. Okay? Yan. Kasi pag may mga maiiwan dyan na hindi maiikot, wala. Patay kayo dyan, boy. No? Tapos igaganyan-ganyan ko pa yan. No? Para lumuwag. Okay? Okay? Yan. Ayan, naikot na. Bahala na sila mapisa dyan. Alright? Ganun lang po mag-ikot sa DIY incubator na ginawa natin, no? And then ito, nakabukas na rin po, pero wala pang laman. Iniisip ko kasi sa Thursday pa kukunin yung 150 pieces para fresh na fresh. Ilagay na muna siguro natin to doon sa incubator natin para meron tayong fourth batch, no? Pero iniisip ko pa kasi ito all goods po to mga to, no? Tingnan muna natin kasi may 2 araw pa naman tayo eh, no? Bukas Tuesday, Wednesday, 2 araw pa ng egg collection. So, tingnan muna natin, no? Kasi ito po, pangalawang araw po ng collection natin yan, dalawa. Yan. Ito. No? Yung mga class A natin. 2 araw na collection yan. Ito mga class B. 2 araw din yung mga latak, no? So, meron pa tayong 2 araw para mag-ipon, no? So, hindi ko pa rin kasi nabilang yan kung ano, no? Pero nasa 100, ano na yan? 160 plus. Siyempre, may mga dispalinghado pa. So, mababawasan pa, no? So, close to 150 na siya, no? Pero naka-open na po yan. Naka-open na. Iniisip ko, no? Sa Thursday, ihiwalay ko na yung 150 pieces, kukunin ng Thursday, no? Tapos lahat ng matitira, ilalagay ko na dito. Saktong-sakto po kasi eh. Wednesday, ka-4th day nila. 5 araw po, yung maximum na sinet ko para sa tawag rito, pag-kolekta ng itlog, no? And, ayan o, naglolo ko siyang ganyan. Kaya nag-aalangan din ako, no? Kaysa masira yung itlog, benta na lang natin, no? Kung walang bibili, benta natin pang konsumo sa mga kakilala, sa mga kamag-anak, no? Kasi naggaganyan siya eh, no? So may problema to either sa thermostat, pero sakto naman kasi yung ano niya, yung init niya. Saktong-sakto kasi nakakalibrate na po itong mga to eh. 37.5 na yan, no? 37.5 na. Kaya kahit magpatay-patay yan, walang problema, no? Walang problema. Kaya yun, nag-iisip ako, kung ilalagay muna natin sa incubator yan, or hindi muna, no? Kasi gusto ko may pag-itan sila na at least 4 days eh. Katulad nito, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 days. Tapos ito na naman, 22, 23, 24, 25, 26, no? 4 days. No? Para at least makahinga-hinga tayo. No? 3 batch na po yan. No? So, ito malapit na mapisa. Actually, malapit na. May mga mapipisa na po dito. Maghintay-hintay lang tayo. Meron na po dyan. Yung kalahati nito. Yun yung first batch. No? Yun yung may laman. Tapos, yung kalahati niya, tsaka ito, second batch po. No? Second batch. Tapos, ang third batch natin, yun yung nasa puti. No?
Sa puti natin. So, ito kasi alanganin tayo dyan eh. Ha? Pero, calibrated yan. 37.5, no? 2 days natin kinalibrate yan kahit nagpapatay sindi siya. 37.5 pa din talaga. So, makakapisa. No? Makakapisa. Kaya yun, mag-isip-isip tayo, no? Okay? Kasi ang dami order sa atin na fertile eggs. Kaso nga lang, maximum 6 days. Ang koleksyon, ang araw na dapat naka-store lang yung fertile egg. Beyond that, is bababa na yung hatchability rate niya or hatching rate niya or fertility rate. Yan, no? Pero hindi pa naman masisira yung itlog. Kaya pwede pa siyang ibenta pang konsumo, no? Pang konsumo. Hindi naman sila naiinitan diyan. So, nag-set po ako dito ng 5 days maximum, no? 5 days maximum. Kaya kayang-kaya ko pong punuin lahat ng incubator natin sa loob ng 4-5 araw. No? Kayang-kaya kong punuin. Ngayon lang po nagkaroon ng first, second at saka third batch kasi yung mga nakaraang araw, 'di ba, mas marami yung mga dispalinghado sa mga itlog, no? Kaya yun po, no? So, yun, isip-isipin muna natin. Kape muna tayo, baka makapag-isip tayo ng tama pag nagkape tayo. So, marami tayong order. Maraming kukuha sa atin. Bale, may 400 fertile eggs, 2,000 pesos yan. Tapos yung 150 pieces sa Thursday, 750 pesos. Tapos may 100 pieces tayo sa Tagakawag, that is 500 pesos. Malaking kita ng fertile eggs po, no? At kung di ako nagkakamali, ako pa lang, siguro lang po or isa ako sa mangilan-ngilan. Ayan, mas magandang term. Isa ako sa mangilan-ngilan na nagbebenta ng fertile eggs ng pugo. Alright? Okay? Kalimitan kasi, mga layers lang eh. Yung mga table eggs, walang similya. Pambenta, tukneneng, gano'n. No? So, itong sa atin, breeders kasi iyan, may lalaki at babae na pugo, magkakasama sa kulungan. Kaya ang tendency yung mga itlog is fertile siya. Meaning, may similya. Pwede ilagay sa incubator at pwedeng maging quail chicks. Ayan. No? Ayan, yan mga yan. Yan po, fertile eggs po yan. Kung kulang kayo sa budget, mag-fertile eggs na kayo. Marami pa kayo mabibili. At wag po kayo mag-alala kasi sasabihin ko naman kung ilang araw na lang ang nalalabi bago nyo mailagay sa incubator. Okay? So, Thursday, may kukuha. Tapos, baka Sabado pa niya mailagay. Kaya siguro ito, hindi mo na natin isasama to. Yung bukas, isasama na lang natin sa ibebenta natin. No? Para at least hindi tayo masisira sa ating customer. No? So, ito lang yung challenge. No? Pag wala tayong mga tray ng pampugo, kaya kailangan kong bumili ng egg tray, ng quail egg tray, parang ganon. No? Para at least na ilalagay ko sila sa bawat tray, nakalagay yung date, no? Kung kailan sila initlog, no? Tapos may store natin na maayos. Okay? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!